Are you ready? Tanong ni Clyde nang lumabas ang asawa matapos ayusan ang makeup artist nila. Oo, kinakabahan pero excited, sagot ni Amara. Relax, for sure, pag-aagawa ng gawa mo. Puno ng pagmamalaking sabi ni Clyde. Thank you, talagang tiwala ka sa akin ha? Oo naman, tara. Yaya ni Clyde at inalalayan ng asawang sumakay sa kotse. Pagdating nila sa 5-star hotel na pinagdausan ng auction, sanalubong sila ng bodyguards papasok sa hotel. Ang daming mayayamang taong nandito tandang maglaan ng milyong pera para sa auction nila. Wait lang, titingnan ko kung okay ng lahat. Bulong ni Clyde at iniwan muna ang asawa. Wow! Ang gaganda pala ng gawa nilang alahas. Puri na isang ginang na napatingin sa ilang pirasong alahas na nakadisplay. Mas maganda pa ang i-release nila mamaya. Bulong ng kasama nito. Ang layo na talaga ng narating ni Clyde, sabi ng ginang. Parang kailan lang nag-e-extra pa to sa pelikula para magkaroon ng perang pangtayo ng negosyo. Sayang din yung iniwan niya, si Yvonne. Sana mas mapalawak pang business niya. Nakikinig lang si Amara sa dalawang ginang na nag-uusap. Pero balita ko may bago na siyang girlfriend. Mayaman din bang babae? Baka dito? Tanong ng ginang. Uy, dito rin pala si Larry ang asawa niya? Tanong nito nang pumasok si Larry kasama magandang asawa nito. Napatingin si Amara sa butterfly necklace ng asawa ni Larry. Kaya pala nasabi nitong mahilig din sa butterfly ang babae. Sayang at di na sila nagkaanak, sabi ng ginang. Bakit? Baog na ba ang babae? Matapos mamatay ang anak nilang babae, hindi na ata nagkaanak si Ami. Iha, sabi ni Larry nang lapitan si Amara. Babe, siya yung tinutukoy ko sa'yo, si Amara. Iha, asawa ko pala. Hello po, bati ni Amara. Hello, Iha. Madalas kang ikwento ng asawa ko. Ilang taon ka na ba? 27 ho. Magalang na sagot niya. Lumiwanag ang mukha ni Ami. Talaga ba? Kaedad mo sanang anak namin? Malungkot na sabi niya. By the way, nakita ko ang mga designs mo. Ang gaganda. Thank you po. Pasalamat ni Amara. Hello, Tita Ami. Bati ni Veronica nang lapitan sila. Bakit nandito ang babaeng to? Bulong ni Amara na napatingin kay Veronica. Hello, Iha. Kamusta ka na? Ang tagal na nating di nagkita. Ang ganda mo. Puri ni Ami. Thank you, Tita. Obviously, buyer ako. Sagot ni Veronica. Oo nga pala. Mahilig din kayo ng mama sa jewelries. Sabi ni Ami. Siyempre po. Di naman makakapasok ang pobre lang, di ba? Makahulog ang sabi niya at napasulap kay Amara at napaismid. Maliban na lang kung mahilig manggapang sa mayayaman. Tama ka, Iha, sabi ni Ami. Kung buhay lang ang anak niya, baka sabay pa silang nandito ngayon. By the way, balita ko ngayon din ang opening ng mga Balenciaga, sabi ni Veronica. Invited din ako ni Yvonne, kaso dito na muna ako. Talaga? Nag-open sila ng jewelry? Tanong ni Larry. Yes, Mr. Tan. Balita ko nais nilang tapatan ng CA company. Alam mo naman siguro kung bakit. Nakangising sagot ni Veronica na nais iparating kay Amara tapos na ang masasayang araw nito. Okay lang, di na nakapagtataka dahil sila ang malaking mining company sa buong mundo, sabi ni Larry Tan. Pero hindi makakaapekto sa inyo yon, Tito Larry? Makahulog ang tanong ni Veronica. Depende kung healthy competition ang gusto ng mga Balenciaga. Oh, knowing Yvonne, tingin ko hindi healthy competition ang gagawin nila. Gusto talaga nilang makalaban ng company ni Clyde. Ikaw ba naman, pinagkatiwalaan ni Clyde sa ganito pero baka ipitin ka nila. It's okay. Sabi ni Clyde, napatingin kay Amara. As long as may magaling na designer ang CA, wala tayong dapat katakutan. Excuse me po, maiwan ko na muna kayo. Paalam ni Veronica na makitang palapit si Clyde sa kanila. Don't worry, Iha. Nandito lang ako para suportahan ka, sabi ni Larry. Pero Mr. Tan, malaking kumpanya po sina Yvonne. It's okay, hindi lang mining ang negosyo ko at di rin basta-basta ang mga magulang ni Clyde. Sana nga po, sabi ni Amara na mas lalong kinabahan. Sorry kung natagalan ako. Paumanhin ni Clyde na makabalik sa kanya. Okay ka lang? Tara sa unahan mag-start ng bidding. Tumango si Amara at nagpatangay sa asawa. Unang labas pa lang nag-aagawan na sila. Pati si Mrs. Tan nakipagbid din pero di nakuha ang una. Nang ilabas ang gawa niya, si Mrs. Tan na nakakuha ng butterfly. Nang lumabas ang broken dream necklace niya ay ang daming nakipag-agawan. Nagulat siya na umabot sa 250 million ng offer kaya gusto ni Amarang maiyak. Ma, nakikita mo ba to? I did it, Ma. May halaga na ang ginawa ko noon. Bulong niya. I am so proud of you.
Bulong ni Clyde at niyakap siya. Promise, sisikat sa buong mundo ang gawa mo? Gumanti siya sa yakap ni Clyde. Thank you for trusting me, Clyde. Buong puso niyang pasasalamat sa asawa at napasulap kay Mr. Tan. Malaki rin ang utang na loob niya rito dahil ito ang lumaban para sa isang necklace niya. Sabi nila, swerte talaga ang mga buntis. Nakangiting sabi ni Clyde at niyakap ang asawang nakaupo sa dining room para sa breakfast nila. Masipag ka lang talaga. Sabi ni Amara at hinalikan sa noo si Clyde. Huwag nga kayo magdrama sa harapan ko, reklamo ni Christina. Magpapacheck up pa kayo, di ba? Yes po. Sagot ni Clyde at binigay ang gatas sa asawa. Inom ka muna para di magutom si baby. By the way, sasama ko sa inyo. Gusto ko rin pumunta sa doktor, sabi ni Christina. Kakawin mo. Magpapacheck up. Malay niyo buntis din ako. Nakataas ang kilay na sagot ni Christina. Wag na, pagtutol ni Clyde. Bigyan ka na lang namin ng maraming apo, Mom. Sabi mo yan, ha? San si Daddy? Business niya. Na matapos silang mag-breakfast, sabay silang tumungo sa ospital. Si Amara para sa OB, si Christina sa general check-up niya. Okay naman ang baby, so far healthy siya. Kaya dapat i-maintain ang kalusugan at mag-take ng vitamins. Huwag masyadong stress, ha? Sabi ng OB. Sige po. Pagpayag ni Clyde at inalalayan ng asawa. Tapos na kayo? Tanong ni Christina na naghihintay sa labas. Yes po, ikaw Mom? Tanong ni Clyde. Tapos na rin, sagot ni Christina. Tara sa mall? Samahan mo muna ako para mamili, iha. Mom, babalik pa ako sa opisina, sabat ni Clyde. Eh di bumalik ka, magmamall kami ni Amara. Bawal siya ma-stress ha? Paalala ni Clyde. Walang stress kapag magsha-shopping, lalo na kung may pera. Amara, nakangiting bati ni Larry. Hello po, bati ni Amara at nakipagbeso sa mag-asawa. Ganon din ang ginawa ni Christina. Bakit nandito kayo? Buntis ba ulit si Ami? Birong tanong ni Christina. Sana nga, sagot ni Mr. Tan at napasulyap kay Amara. Magpapacheck up kami bago umuwi ng probinsya. Congrats pala sa nangyari kagabi. Sana pala maraming ginawa natin. Salamat sa kooperasyon, Mr. Tan. Pasasalamat ni Clyde. Wala yun. Nakikita kong sipag mo at galing sa negosyo. Kaya nagtiwala ako sa'yo. Isa pa, isang mabuting kaibigan ng magulang mo. Pero balita ko nag-open ang Balenciaga ng jewelries kagabi. Sabat ni Christina. Di ko alam anong plano nila pero sana hindi konektado kay Clyde. Matagal na rin silang may mining company so hindi malabong maisipan nila yon. Sagot ni Larry at napasulyap kay Amara. Huwag ka mag-alala, iha ha. Di sila makakapekto sa gawa mo. Thank you po. Pasalamat ni Amara. Bahala sila basta nasa ng best designer. Proud na sabi ni Christina. Sige na, aalis na kami. Pumasok ang mag-asawa sa OB tapos sina Christina naman hinatid ni Clyde sa mall. Nakausap mo ba si Yvonne, Mom? Tanong ni Clyde habang nagmamaneho. Hindi na, malamang galit siya sa atin. Sagot ni Christina. Pero maghanda kayo dahil palaba na bata si Yvonne. Ngayong nagbukas siya ng jewelry brand, baka target niyang kumpanya. Hindi ko alam kung anong plano niya, sabi ni Clyde. Fashion designer din si Yvonne kaya't malamang puro gawa niyang nilabas nila. Di ko ba nakikita ang designs nila? Okay lang. Ani Clyde sabay sulyap sa asawa. Paano kayo uuwi mamaya? Papasundo kami sa daddy mo, sagot ni Christina. Iniwan ni Clyde ang dalawa sa mall at pumunta ng opisina. Iha, sabihin mo lang kung anong gusto mo, ha? Sige po. Pagpayag ni Amara at sumunod dito papasok sa isang store ng mga sapatos. Iha, maupo ka muna doon. CR lang ako. Miss, pag may gusto si Amara, ibigay ninyo, ha? Yes, madam. Magalang na sagot ng sales lady. Samahan na kita, tita. Wag na. Malayo pang CR kaya dito ka na. Ayoko mapagod ka. Sabi ni Christina at iniwan si Amara. Napatingin si Amara sa mga sapatos. Ang gaganda pero namapatingin siya sa price, nahilo siya bigla. Wala man lang less than 10K. Kaya pala konti lang pumapasok dito dahil ang mamahal. Buti pa sa Navarro shoes. Kahit mahal merong affordable shoes. Napatingin siya sa flat silver shoes na nakadisplay. Miss, pwede po bang pasukat niyan? Tanong niya sa sales lady. Kinuha ng sales lady at binigay sa kanya kaya't sinukat niya. Kasyang-kasya sa kanya at ang ganda pang tingnan. Miss, saan ang shoes dito? Tanong ng babaeng pumasok kasama ng kaibigan. Napatingin sila kay Amara na hawak nito. Oh, Amara! Hi! Tipid na bati ni Amara sa dating kaklase ng kaibigan. So, ikaw lang palang kumuha sa sapatos? Sabi ni Maui at humarap sa sales lady.
Miss, kukunin ko na yan ha. May extra pa ba kayo nito? Tanong ni Christina. Limited edition lang ho yan. Meron po kami pero ibang size na po. Magalang na sagot ng sales lady. Ako na ang kukuha, di ba sabi ko babalikan ko? Sabi ni Maui. Hindi ho kasi kami nagpapareserve kapag walang down payment, ma'am. Marami yung customer na nagsasabing babalik pero hindi na bumabalik. Kukunin ko ho yan kasi wala namang pambayad si Amara. Taas noong sabi ni Maui. True, sabi mo na lang ibigay yan. Segunda ni Dolly. Kasi po naghirap ng pamilya niyan kasama si Ana. Oo nga no, poor Ana. Kala mo kung sino yun pala. Babagsak lang din sa kangkungan kasama nitong si Amara. Kukunin mo ba ma'am? Tanong ng sales lady kay Amara. Hindi niya po makukuha yan. Sinukat lang ko niyan para i-post sa SOCMED tapos ibabalik din kaagad. Isa pa nasa 70,000 mahigit ang shoes kaya hindi niya afford. Kahit nga 5,000 pa yan eh. Sabat ni Maui at natawa sila ng kaibigan. Wag na lang ho. Sa kanila na to. Nakangiting sabi ni Amara sabay abot sa dalawa ng sapatos. Bakit ba siya makikipagtalo? Sapatos lang naman. Isa pa, mga anak sila ng mayayamang businessman kaya afford talaga nila. Ma'am, meron pa ho kami, silver din. Sabi ng sales lady sabay kuha ng silver shoes. Isa na lang ho ito. Salamat, isukat ko po. Sabi ni Amara at saka sinukat ang sapatos. Ang ganda, sabi niya. Mas maganda kumpara sa una niyang pinili. Ang ganda nga, pero ang tanong, afford mo ba? Tanong ni Maui na makita ang price, nasa 150k. Napatingin din si Amara. Kung tutuusin, maraming laman ng bank account niya mula sa trabaho kay Clyde at nilalagyan pa nito ang bank account niya. Nakakuha rin siya sa naibenta kagabi, milyon din ang mapupunta sa kanya. Kukunin ko ho, sabi ni Amara kaya nagulat ang dalaga. Wow! Hindi ka ba mag-limit sa credit card mo? Nakangising tanong ni Maui. Ayoko makipagtalo. Sabi ni Amara at tinalikuran ng dalawa. Kung ako sa iyo, lumabas ka na rito bago ka pa kalad ka rin ng guard. Sabi ni Dolly. Miss, pakicheck ng bag niyan dahil baka may ninakaw na yan ha. Miss, bayaran ko na ho. Sabi ni Amara sa cashier, deadma ang dalawa. Binigay niya ang card niya. Pasensya na ho ma'am, mali ata ang pin na nalagay mo. Sabi ng cashier kaya't natawa ang dalawang magkaibigan. Pretend pa more. Ganun talaga mga social climber. Sabi ni Maui. Pwede ba tumahimik kayo? Singhal ni Amara na nalindi sa dalawa, kaya't napatingin ng customer sa kanila. Sino ba nagsabing papasok ka sa luxury store, tas wala ka naman pera? Kung ako sa'yo, admit mo na mahirap ka, tapos labas na, sabi ni Dolly. Baka gusto nyo kayong palayasin ko. Napalingon sila kay Christina na pumasok. Sino ka naman? Napatigil si Maui nang kurutin siya ni Dolly. Siya si Madam Christina. May-ari ng store na to. Ay, pasensya na ho kasi itong isang customer pumasok dito wala naman palang perang pambili. Nakakaabano na siya. Paumanhin ni Maui sabay irap kay Amara. Okay na po ma'am. Nakangiting sabi ng cashier matapos iswipe ni Amara ang card niya. Nagkamali lang siya ng pindot sa password. Oh, ang taas pala ng limit ng credit card mo, sabi ni Dolly. Hindi credit card ang gamit niya. Guard? Pakilabas ang dalawang to at tandaan ninyo ang itsura nila. Bawal na silang pumasok sa mall na to. Pero tita, anong mali namin? Nagbabayad kami at si Amarang nagpapanggap na mayaman. Hindi ba mayaman ang pamilya ko? Tanong ni Christina. Para insultihin ninyo ang daughter-in-law ko. Daughter-in-law? Nauutal na ulit ni Maui. Labas. Bawal i-stress ang buntis kaya't alisin niyo sa paningin ng daughter-in-law ko. My God! Ani Christina at ganitian si Amara. Iha, pili ka lang ng gusto mo. Libre na yan sa'yo. Libre lang ho? Oo. Si Clyde ang bahalang magbayad. Siyempre, business ko to. Natawa si Amara at tumango habang ang dalawa kusang lumabas ng shop. Tara, merienda muna tayo dahil nagugutom na ako. Yayan ni Christina na na-stress sa dalawa. Sa tea house sila napadpad. Kilala mo sila? Madalas kang ibuli? Tanong ni Christina habang umiinom ng milk tea. Kaibigan ho sila ng kapatid ko kaya't madalas kinukumpara kami sa klase. I see. You remind me of a best friend. Madalas din siyang ibuli dahil mahirap siya pero nandyan ako palagi to the rescue sa kanya. She was my personal designer. Saan ho siya? Wala na. Malungkot na saan ni Christina. Ako naman ho, madalas nabubuli dahil sa stepsister ko. Siya kasi ang favorite ng lahat. Siguro dahil ako ang outsider ng pamilya.
What do you mean half-sister? Tanong ni Christina. Napangiti si Amara. Nakapagkwento na siya noon pero di pa niya nabanggit na di niya tunay na kapatid si Ana. Hindi ko tunay na mother si tita, sabi niya. Kaya siguro hindi rin po pantay ang turing nila ni Papa sa akin. Ang bahay pong yon sa pinaghirapan ni Mama para daw sa akin, kaya hindi ko po hiniyaang makuha ng ibang tao dahil dugot pawis ang pinuhunan ni Mama para doon. May I know kung sinong tunay mong ina? Anita ho. Teped na sagot ni Amara kaya napatigil sa pagsubo ng tinapay si Christina. Anita Sebastian po. Napatingin siya kay Christina na hindi makapagsalita. May problema ho ba tita? Namumutla ka? Tanong niya at agad binigyan ng mineral water si Christina. Imposible. Bulong ni Christina matapos uminom ng tubig at tinitigan si Amara na kumakain. Magulong utak niya kaya't kailangan niya ng break time para makapag-isip. Kamusta ang father-to-be? Nakangising tanong ni Gio nang pumasok sa opisina ni Clyde. Bakit nandito ka? Olivia, teped na sagot ni Gio. Nagkabalikan na kayo? Malapit na pero may nangyari sa amin kagabi. Diretsahang sagot ni Gio. Gago. 5 buwan na akong walang girlfriend at seryoso na talaga ako sa kanya. Paano mo yun patutunayan sa kanya? Dinadaan ko na nga lang sa kama dahil di ko siya madaan sa santong dasal lang. Tingin mo mapapatawad ka niya sa ganyan? Miss niya ako at hahanap-hanapin niya ang katawan ko. Baliw. It works. Huwag mo lang akong ibahan dito sa company mo. Wala ka bang movie ngayon at marami ka ng time sa kanya? May time na talaga ako sa kanya. Sabi ni Gio. Sana palang asawa mo? Nasa mall kasama ni Mommy. Nagpa-check up kami kanina. Pinasama mo kay tita. Di ka ba natatakot maubusan ng pera? Problema ko na yon. Sabi ni Clyde. Kung sa bagay, dami mo na palang pera lalo na kagabi. Labas na. Fine, see you tomorrow. Di na kita papapasukin pa rito mula bukas. Kailangan kong tulong mo kaya payagan mo na ako. Sabi ni Gio at lumabas. Boss, sabi ni Rino nang pumasok. Anong balita? Boss, kagabi rin nag-launch ni Ma'am Yvonne sa Australia at balak nilang mag-promote dito next week. Yaan mo lang, hanggat di siya nakikialam sa atin. Pero boss, bad news. Napatingin si Clyde kay Rino. Nagpa-press con sila ngayon dahil same ang nirelease nilang design sa Broken Dream necklace natin. Ano ang ibig mong sabihin? Balak ko nilang magsampa ng kaso laban sa kumpanya natin dahil sa pangopya ng design. Binigay niya ang tablet kay Clyde. Yan ho ang nilabas ng necklace. Wala kang pinagkaiba sa atin. Sabi ni Rino sabay pakita kay Clyde. Paano? Tanong ni Clyde na sa lubong ang kilay habang mahigpit na nakahawak sa tablet. Walang pagkaiba. Pareho talagang nilaunch nilang necklace. Si Larry? Tanong ni Christina nang si Ami ang nakasagot. Bakit? Nasa opisina pa. Please tell him kailangan ko siya makausap. Saan? Sa anak ni Anita? Sagot ni Christina at tinapos ang tawag. Mom! Tawag ni Clyde nang pumasok. Si Amara? Nasa kwarto nagpapahinga. Bakit? Alam mo na ba ang balita? Tungkol saan? Naikuyom ni Clyde ang kamao. Ibig sabihin, hindi pa pinaalam ng ama niya ang tungkol sa kaso ng mga Balenciaga. May problema ka ba? Anong balita? Nagtatakang tanong ni Christina. Si Yvonne, nagsampa ng kaso sa kumpanya dahil sa pangopya. What? Bakit? Sino nangopya? Parehong design ng necklace na inirelease nila sa atin? Ha? What? Anong necklace? Sabat ni Amara pababa ng hagdan. Amara, I will solve this. Don't worry. Anong necklace, Clyde? Bakit may kasuhan? Tanong ni Christina. Yung Destiny necklace ni Amara, same nang nirelease nila. Paano napunta sa kanilang design? Tanong ni Christina. Hindi ko rin alam, Mom. Natahimik si Amara. Imposible na mapunta sa mga tong designs niya dahil wala naman siyang ibang pinagbigyan nito. Teka, silang nangopya at hindi tayo. Sabi ni Christina na biglang sumikip ang dibdib sa mga nangyayari. Ako ang nag-design nun, Clyde? Sabi ni Amara. I swear, hindi talaga ako nangopya. Walang ibang tumulong sa akin kundi ako lang. I know, Amara. Don't worry, aayusin ko to. Ano na ngayon? Tanong ni Christina at kinuhang cellphone para tawagan si Miguel. Hinihintay nilang press release natin. Ang dami na rin kumontak para magbigay ako ng statement pero may mga nag-comment na ng tungkol sa issue ni na Jeneline at Sir Ralph. Anong? Natikom ulit ni Amara ang bibig. Pero hindi talaga ako nangopya. I know, Amara. Relax ha. Huwag kang ma-stress. Hahanap ako ng paraan para malaman ng totoo. Ang ibang lumalabas na balita kaya pinalis si Ralph dahil na lamang inaakit to ni Amara.
Sina Jeneline at Biyang saksi. Tapos pati rin design na kinopya ni Jeneline, si Amara daw ang nangopya. Nagkamali sila ng makakalaban? Kahit magkaisa pa silang lahat, walang makakatalo sa katotohanan. Naupo si Amara dahil nakaramdam ng pagkahilo. Akala niya okay ang lahat pero ba't biglang may gantong balita? Bago tayo mag-release ng design, alam na sa kumpanya yon dahil sa competition, kaya hindi nakapagtataka kung may magkalat. Sabi ni Christina na medyo kalmado na kaya nakapag-isip ng tama. Sa dami ng empleyado sa CA, hindi natin makokontrol ang pag-leak ng design lalo na't ang tagal din ito bago ma-release. Pangako ho, never ako nangopya at design ko po yon. Hello, Miguel. Galit na sabi ni Christina nang sagutin ito ang tawag. Ano na namang kagaguhan to? Naupo si Clyde sa tabi ng asawa at inakbayan to para kumalma. Akong bahala, Amara, don't worry, okay? What? Talagang kinalaban mo ko. Kami ang orihinal na may-ari ng disenyo at si Von ang nangopya. Taas noong sabi ni Christina. Huwag mong gamitin ang pera mo para itagong totoo dahil hindi ako natatakot sa'yo. Tara na, magpahinga ka na ulit. Bulong ni Clyde sa asawa at sumenya sa ina na aakit muna sila. Kami na ni Mommy ang bahala. Madagal ko ng design yon, Clyde. Kaya nang sabi ko, inspired din sa kwento ng nanay ko. Naniniwala ako sa'yo. Baka binenta ni na Veronica o Jeneline yon kina Yvonne para magiganti. Sabi ni Rino nag-a-apply sila kay Yvonne. Paano kung mabaliktad tayo? Lahat sila ay mapaniwala nila pero hindi ako, Amara. I'm always here para suportahan ka. Napangiti si Amara at niyakap ang asawa. Pwede ba akong umuwi sa bahay? Tanong niya. Gusto kong dun matulog mamaya. Are you sure? Ayoko mapahamak ka sa madrasta mo. Okay lang ako. Wala silang gagawing masama sa akin. Takot lang nila sa'yo. Sabi niya dahil biglang na-miss ang silid nila ng ina. Sige, pero dun din ako matutulog. Sabi ni Clyde. Pero for now, magpahinga ka muna ha. Bukas pupunta tayo kay na Larry. Bakit? Birthday niya pero tayo lang ang invited. Tumango si Amara at sinubukang makatulog dahil nanghihina ang katawan niya. Nang magising, nagpaalam sila na uuwi na muna. Clyde, walang balak ang mga Balenciagang iurong ang kaso. Next week uuwi raw si Miguel para personal na isang pang kaso laban sa company natin. Galit din siya sa'yo. Nauunawaan ko ho at handa akong tanggapin ang galit niya. Pero unfair yon para kay Amara. Sabi ni Clyde na napasulap kay Amara na naghihintay sa kanya. Huwag mong pabayaan ang asawa mo, Clyde. Ang dami niya ng pinagdaanan sa buhay. Natutuwa siya dahil anak to ni Anita, kaya pala ang lapit ng loob niya rito pero may kailangan pa siyang malaman tungkol sa pagkatao ni Amara. Akong bahala, Mom. Hindi mapapahamak si Amara hanggat nasa tabi ko siya. Humalik sa kanang pisngi si Clyde at pinuntahan ng asawa tsaka nagmaneho patungo sa bahay nila.